kung paano po natin i-maximize ang ating income. So, ito po. So, ayan, nakikita po ba, ma'am? Ayan. Okay. Opo. So, bali, ito po, ginawa ko po to is para hindi lang po, honestly, ito po yung sikreto ng team na tinuro din po ng aking upline or mentor, Crystal Nasilia, na in-apply ko lang din sa sarili ko and then in-apply na namin down the line. Kung bakit din talaga biglang lumaki at biglang bumulusok yung team or yung income ng bawat isa na nagugulat ka, nagsi-6 digits na, nagsi-7 digits, na dating kami lang ni Marcy K. Pero but then, nag-start ulit, ipapakita ko po sa inyo kung paano po siya nangyari. So, how to maximize your income, no po? Paano natin palalakihin ang mga income ninyo? So, lalong-lalo na po sa mga nag-uumpisa pa lang, no? At saka yung mga hindi ma-hit po yung income, yung mga goals nila sa TPC, ito na po yung sagot. So I hope hindi po ako magaling na trainer, hindi po ako let's just pray na itong techniques na ginawa namin is may apply din sa inyo. And I know after nitong presentation na to, may inspire po kayo at I know na isa po kayo and I pray na pati kayo, lalaki na rin po yung income katulad namin. So, ayan po. So, pakilala lang po ako since napakilala na ako ni Mars, no? So, dati po akong sales lady for 8 years. So, sumasahod po kami ng 2,500 weekly. So, in 1 month, 10,000 po yan. Nag-resign po ako dyan dahil may pangarap nga po ako. So, nag-apply po ako as online casino dealer kasi po mas mataas po yung sahod which is 17,000. So, syempre tayo po, tao lang po tayo, kailangan po nating i-survive ang family natin, kailangan sa mas malaki po tayong sahod. So, nag-apply po ako as online casino dealer. Pero, kamalas-malasan po, bigla po nagsara yung kumpanyang pinapasukan ko. So, sabi nga po nila, kapag may nagsarang pinto, pagbubuksan ka ni Lord na mas maganda. So, nagpapasalamat din po ako kay Lord kung bakit nagsara yung kumpanya na yon. Kasi kung hindi po nagsara yung kumpanya na yon, may other choice pa po ako na hindi ituloy si TPC, na hindi ako magi-stick kay TPC. So, kung ako po sa inyo, may trabaho po kayo, seryosohin nyo po si TPC dahil dadating po yung time, katulad po ng iba, marami din po nag-resign sa trabaho, marami na pauwing OFW dahil kay TPC. So yun po, asawa po ko na isang OFW na good news naman po, pinauwi ko na po dahil sa kinikita ko po sa TPC. So praise God po yan. So kakastart ko lang po sa TPC July 7, 2016. So 4 years pa lang po ako. So si Mars Crystal, 4 years din po siya. And founder of Team Inspired Achievers. So I am direct downline po ni Coach Crystal. Direct upline ko po siya. Kaya naman gusto ko lahat ng na-achieve niya, na-inspired po ako na gusto ko mangyari din. Hindi lang sa akin, kundi sa family ko and also sa mga members ko. So, awarded po ako as Promising Leader 2016, Top 4 Earner po ng 2017, Hall of Famer po ng 2018 and 19. Ako na po ang actually yung upline ko na po nag-award sa akin. na presidential night na po ako this 2020. And ang presidential night po is para ma-acquired ka na makasali dyan is kailangan po ang accumulated income mo sa Telepreneur Corporation mula na nag-start ka is 25 million po. So praise God po, na-hit ko po yan this year. So yun po, I'm Lani Gatan Ramos. Paki-follow na lang po ako sa Facebook, no? Dahil hindi na po kami makapag-add ni Marcy K dahil 5,000 na po yung mga friends namin. And also, dati po akong sales lady. Ayan po, dating sales lady, online casino dealer, proud tindera na po ng load ngayon. Tama po? So, sa mga members po ng TPC, palakpakan nyo yung mga sarili ninyo. Proud tayo na yung load, isa na siya talaga sa necessity and isa na talaga siya sa nagpo-provide ng mga pangangailangan natin ngayon. So, ito po itsura ko nung sales lady ako, no? So, dating magkalayo, more than the achievements, katulad ni Marcy K, sabi ko nga,
idol ko si Marcique, kung hindi niya na pinaalis yung asawa niya, ako din po hindi na. So dati magkalayo, ngayon kompleto na at magkasama ang pamilya dahil sa TPC. So napauwi ko po yung asawa ko na OFW. And yung kompleto yung pamilya. So yun yung pinakamahalaga sa lahat. And hindi lang po kami yung kumikita. So yun, God is really faithful kasi despite of this pandemic, talagang ang dami pong nangyaring maganda, lalong-lalo na po sa TPC. Actually, hindi lang kami, even yung mga crosslines namin, kumikita na rin po sila ng, nakikinikita na po nila yung mga goals nila. So, yan po, ang dami po nagmi-million. Tulad po ng sabi ni Coach Crystal, marami na din po nag-resign sa trabaho kasi delikado nang pumasok dahil nga po sa pandemic. And ang masaya, yung iba, na-achieve nila yung mga income goal nila. No, yung iba naman po napauwi din po yung asawa. So, from 5 members way back 2016 to 100,000 members nationwide na po ang Team Inspired Achievers. So, praise God kasi ang daming nabago ang buhay through TPC, and yung kung paano nga po namin na maximize yung income, ituturo ko po yon sa inyo. So, yun po. So, kailangan na po natin mag-start. So, bibigyan ko lang po kayo ng ilan po? 10 tips. So, 10 mga daliri po yan. Para hindi nyo po makakalimutan, 10. Okay? 10 tips po. By Coach Lani, actually, namana ko na lang po to sa aking upline, no? And also, yung lesson, yung napagdaanan ko mismo, na tingin ko sa inyo rin po may i-apply ninyo. Walang hyping, walang anumang training na nagawa-gawa lang. Lahat po ito na experience ko. Yun po yung ituturo ko sa inyo. Okay po? So number 1 po, chat down notes po kayo, no? Hindi po natin kaya ng utak natin to na yung nakikinig lang po tayo. Dapat po ni-screenshot nyo na po ito or tinitake down notes po ninyo para meron po kayo na pag-aaralan at meron po kayo ma-share sa mga members ninyo. So number 1, tulad ng sabi ni Marcique, kapag natutunan mo ang 8 ways to earn, yung niresent kanina ni Marcique, kahit saan ka dalhin, for sure kikita ka dito sa TPC. I-master mo yung 8 ways to earn. Wala naman pong kahirap-hirap eh. Kung nahihirapan po kayo, pwede nyo pong panoorin ulit yung video ni Coach Crystal kanina. Or kaya, yung YouTube channel namin pareho, pwede nyo pong panoorin sa Facebook, yung mga video, kahit hindi po kailangan na kasing galing namin. Kasi minsan, kasi po magaling po kayong mag-talk, magaling po kayong magsalita sa harap, ako po hindi. Hindi po reason yon. Okay? The more na nahihiya ka at ikaw mismo sa sarili mo na hindi mo kaya, hindi ka po matututo. Basa ka po ng mga trainings. Okay po? Magbasa ka po ng mga trainings, aralin mo po. Kahit saan pong negosyo, hindi po sila naging successful, kundi po nila inaral yung negosyo nila. Si Henry C., hindi naman po siya magiging Henry C. Hindi magkakaroon ng maraming SM kung hindi po niya pinag-aralan yung negosyo niya. So dapat ikaw mismo, kapag tinanong ka, ano yung 8 ways to earn, kahit balik-balik ta rin kung ano yung mga dapat matutunan sa TPC, dapat alam mo. Okay po? Kung ang pag-aaral at pagbabasa ng trainings online or offline, tinuturo, hindi mo magawa pagyaman pa kaya. Tama po. Kung tamad-tamad po tayo, wala pong mangyayari sa atin. Kung ngayon po, masipag ka, bukas hindi, wala pong mangyayari sa inyo. Okay po? So, bago ka maging agila, magiging sisiw ka muna. Wala pong pinanganak na magaling agad. Wala pong pinanganak na mayaman na agad. Pero na lang po yan, mga anak nila Henry C. Pero pinag-aaralan pa rin po nila. Dumadaan po sila sa proseso. I-enjoy po natin yung process. Kasi po, hindi naman po kagad na kapag nag-join kayo, kikita po kayo kagad ng malaki. So, kailangan po natin pag-aralan yung 8 ways to earn. Kapag natutunan mo po yan, tulad ng sabi ni Coach Crystal, kahit saan ka dalhin, may mapapasali ka. Okay po? So, number 2, okay po, create your own group chat for your members and leaders. Okay po? Gawa po kayo ng group chat po sa Messenger.
Okay po, lalo na po yung mga matiteki dyan, lalo po ngayon, wala po kasi tayong mga training sa office. So lahat po virtual na, lahat po internet na. Kaya kung hindi po kayo mateki, kailangan nyo po mag-adapt para matutunan yung mga online trainings. Okay po, gawa ka po ng group chat po ninyo sa mga members ninyo, ibukod nyo po yung mga leaders ninyo. Bakit? Isama nyo rin po, buong members, sama nyo po. Tapos forward nyo lang po yung mga trainings namin, i-forward nyo po sa kanila. Wala pong kahirap-hirap. Magpo-forward lang po kayo. And I suggest, kung meron po kayong suggestion, idagdag nyo po dun sa trainings. Okay po? Kasi meron po kayong alam na hindi po namin alam at may alam po kami na hindi nyo rin po alam. So ang sikreto ng malaking grupo is yung mga suggestion, and dapat open tayo sa mga suggestion at kung makakatulong siya sa negosyo. Okay po? Tulad po ng nasabi dito, no man is an island. Hindi po natin kayang maging successful mag-isa. So tulad ng sabi ko, may alam ako, wala kang alam, may alam ka na wala akong alam. So kailangan natin ng thoughts ng bawat isa. Okay po? So katulad namin din ni Mars Crystal, may suggestion siya na hindi ko alam, then may suggestion din naman po ako na sa kanya. Yung respect sa bawat isa, yung ideas, 'di ba? So ang outcome kasi noon kapag oh maganda pala talaga to. So magbo-boom yung ano ninyo, yung idea ninyo, 'di ba? So tulad minsan si Coach Annalyn, may na-suggest siya na pwede palang pumasok yung regular load sa ating mga accounts, no? Hindi namin alam yon ni Coach Crystal, from Coach Annalyn pa yon nanggaling. So talagang maganda po talaga yung nagpapalitan tayo ng mga suggestion at yung mga kuro-kuro natin sa utak natin. Okay po? So number 3, pick your leaders and train them well. Hindi ko sinabi kailangan marami. Okay po? Okay, pili lang po kayo kung meron na po kayong 10 members, kahit 5 lang po kayong member, 5 pa lang po ang members mo, pili ka po ng isa sa left mo at isa sa right. Okay po? Hindi kailangan marami. Okay po? Kailangan mo lang po dito is quality leaders. Hindi po tayo sa quantity. Okay po? Pili ka ng isa sa left mo, pili ka sa right, sila ang tutukan mo. Sila ang i-train mo na maigi. And then, gawan mo sila ng sariling GC. For that, yung ginagawa mong gano'n na binukod mo sila ng GC, mararamdaman nila, ilagay mo doon sa GC, core leaders. Pag nilagay sila doon, kahit bago pa lang sila, leader pala ako. So, hindi ko dapat ipahiya yung upline ko kasi leader ang tingin niya sa akin. So, from that, mag-a-act siya as a leader. So, hindi kailangan magaling. Dapat willing mahirapan, matuto, magsakripisyo at laging yes upline. Kung ano yung sinabi ng upline mo, sundin mo. Wag lang po yung tatalon ng building. Di ba? Sundin mo si Coach Crystal pag sinabi niya na ganito gawin mo. Gagawin ko kasi alam ko hindi niya ako ipapahamak. Pero na lang kung alam mo sa sarili mo na ipapahamak ka niya at alam mo na iba na. Okay? So mararamdaman nyo naman po yun. So, di ba, yung inalagaan mo na dalawa, sample, isa sa left, isa sa right, or 5 sa left, 5 sa right, kapag natuto po yan, magugulat ka na lang, kumikita ka na po dahil sila na po yung nagagalawan. Na-duplicate na po nila yung mga members. Okay po? Kasi mag-a-act sila as a leader. So ngayon, kung nag-act sila as a leader, naging maganda yung resulta, ganun din yung gagawin nila. Pipili sila ng tig-isa sa left nila at isa sa right. Iti-train din nila. Kapag na-train mo yun as a leader, sila na po ang mag-train sa mga members nila. So, yun po, di ba? So, tawag po dito, duplication is the key. Yun po ang sikreto ng malaking grupo. Tulad ng sabi ko, it's not the quantity. It's the quality versus quantity. Okay po? Quality leader ang kailangan natin. Yung yes upline, yung hindi po mapagmataas. Okay po? Yung sumusunod sa upline. Okay po? And yun nga po, naduduplicate yung ginagawa mo.
So kapag na-duplicate ka ng members mo, down the line, mararanasan mo araw-araw hindi ka mazizero. Araw-araw may income ka. Okay po? And number 4, give a simple token or give appreciation sa mga leaders mo or direct members o yung mga masisipag mong members. Kasi naniniwala po ako na kapag hindi po natin na-appreciate sila, titigil po sila. Okay po? Paano po ba natin sila mabibigyan ng simple appreciation? Pwede mo po silang bigyan ng ano, ayaw po. Pwede po natin silang bigyan ng certificate, tama? Pwede rin naman po na every time na nagpo-post sila sa FB, mag-congrats ka, or kaya PPM mo sila, uy, congrats ha, ang galing mo, and kumustahin mo sila. Hindi po tayo dapat na kapag pinasali po natin sila at natuto sila, hayaan na po natin sila. Dapat bigyan po natin sila ng simple gift. Sabi nga po dito, if you don't show appreciation to those that deserve it, they'll learn to stop doing the things you appreciate. Dapat po marunong tayo mag-appreciate ng isang tao, no? 'Di ba? Minsan nawawalan na ng gana kasi wala pong nagko-congratulate sa kanya, hindi po siya na-appreciate, di nabibigyan ng kahit token. Yung ibig ko sabihin, hindi naman po kailangan mamahalin na regalo. Why not kahit keychain, kahit certificate man lang na leader siya, sobrang ma-appreciate niya yon. And mas lalo pa silang magsisipag yung mga members mo kapag na-appreciate mo sila at nabibigyan sila, na-appreciate yung ginagawa nila. So with that, di ba, kahit t-shirt, di ba, kahit Bible, so yun po yung mga suggestion ko na pwede nyo pong ibigay sa kanila. Hindi po kailangang mahal. Sabi nga po, di ba, it's not the paano ba? Puro kong English. It's the thought that counts. 'Di ba? Yung bang naalala mo man lang siya na ginalingan niya, tama? So, yun. So, yun po yung ibig ko sabihin. So, number 5 po tayo. Okay, ang bilis lang po, no? So, do not let the day pass without promoting or posting your business online or offline, no? So, wag ka pong papayag na matatapos na po yung buong araw, wala ka pa rin post sa FB. Ang pinopost mo lang, puro hugot. Tama? Dapat po, lagi ka nang post ng negosyo mo online sa FB. Tapos tag mo yung mga kakilala mo, yung mga prospects mo. Kasi with that, makikita ng mga nanonood sa FB, nakikita ng mga friends mo sa FB na maganda yung negosyo mo. Kapag paandap-andap ka, di ba po, pag hindi ka masyadong consistent, okay? Hindi ka consistent sa pagpo-post, okay po, hindi po magiging maganda ang resulta mo. Kasi makikita ng mga prospect mo na hindi naman maganda yung negosyo mo kasi ikaw mismo hindi ka seryoso. Okay? So nakikita nila, ay hindi naman maganda kasi bihira lang siya mag-post. Wala namang kumukuha sa kanya. Okay po? Dapat lagi po natin pinopost sa FB yung negosyo natin. Kasi makikita po doon na maganda po yung TPC, no? So example na lang po, pagka may napaload po sa inyo may napaload po na kapitbahay, napaload ng 10 piso, 13 pesos siningil sa inyo, picturean niyo po yung barya. Tapos post niyo na. Kumita po ako ng 3 pesos sa aking loading business. Okay po? So idan makikita talaga na magandang-maganda ang negosyo mo. So, marami pong sasali dyan. Okay po? And, okay. Next po ay, number 6, create your faith journal. Okay po? So, kung ngayon po, kung meron po ba kayong pangarap, kayo po ba yung titingin lang po kayo sa kisame, tapos po, gusto ko ng kotse, gusto ko ng bahay, gusto kong kumita ng pera. Dapat po maging specific po tayo. Okay po? Dapat meron ka pong notebook. Okay po? Sabi nga po ni Sir Vice, no? So natutunan ko po to sa upline ko kay Coach Crystal. Okay? Then way back sabi nga ni Sir Vice sa Gerondaya, sabi niya, mananatiling pangarap ang pangarap mo kung hindi mo siya isusulat.
isulat mo na po ngayon yan. No? Kung ikaw po, nanonood ngayon, assignment mo, kailangan mo maglabas ng notebook. Yung maganda-ganda pong notebook, wag naman po yung konti na lang, pamunas na po. Na? So, labas ka ng faith journal notebook. Okay? Bili ka sa national. Oh, no? O kaya yung mga pinaglumaang notebook ng anak mo, gawin mo siyang faith journal. Isulat mo yung mga pangarap mo. Kasi kapag sinulat mo yan, magkakatotoo yan. Okay po? Kasi habang binabasa mo siya, ito pala yung goal ko sa buhay. So, dapat gumawa ka ng monthly, yearly, and 3 to 5 years from now. Okay po? So, yun po yung dapat write down your goals. Kung ano yung goal mo for this month. So, for example, for this September, 3 to 5 retailer activation. Sulat mo. I-declare mo. Lagay mo, I declare in Jesus' name, 3 to 5 retailers this month of September 2020. Or 10,000 income on or before October 1. I declare in Jesus' name. Or 5 dealers, 5 direct dealers, or 5 indirect dealers under my network. I declare in Jesus' name. Tama? Tapos pirmahan mo sa ilalim. Tapos ipag-pray mo. And also, kapag nagsulat ka ng goals mo, isama mo pati yung members mo. Okay? Ilagay mo, I declare, si Coach Michelle mag-e-encash ng 1 million on or before November 2020. In Jesus' name. Sulat mo rin, isama mo sila sa goal mo. And then, yung goal mo na sinulat mo, hanap ka ng partner mo, yung BFF mo, or yung upline mo, or yung downline mo. Pakita mo sa kanila yung goals mo, and then ipag-pray over mo. Alam nyo po ba, kapag ang pangarap, di ba po, ang prayer, mas powerful po ang prayer kapag dalawa o mas marami ang nagpipray kesa kapag ikaw lang ang nagpipray. Okay? Pwedeng sa asawa mo, Oni, ito yung goals na dapat natin for this month. Pag-pray naman natin. Okay? Kasi mamaya, yung asawa mo, hindi mo pala sinasabihan, yung asawa mo gusto 30,000 lang. Ikaw gusto mo 100,000, hindi pala kayo nag-meet ng expectation nyo kay Lord. So nalito na si Lord, tama? Nalito na hindi ibibigay sa inyo yung goals ninyo kasi hindi kayo mag-meet ng expectation. Unlike katulad kami ni Coach Crystal, nung nag-encash po kami, kumain kami sa Tokyo, naalala ko lang po talaga, tawa po ako, naglabas po bago kami kumain, okay? Nasa Tokyo po kami, nilabas namin yung goals namin. Nag-pray over po kami sa isa't isa. Pinag-pray niya yung goals ko, pinag-pray ko din po yung goals niya. And mind you, papaputol ko po yung 10 kong daliri. Charot. So, mind you po talaga nakikinig si Lord. The more na maraming nagpipray, mas powerful ang goals at mangyayari po yan. So, yun. And I would like to share this. This one is my po. Ito po yung goal ko way back 2017. So way back 2017, sabi kasi ni Sir Vice, sulat namin 3 to 5 years from now kung ano yung namin, yung goal namin sa buhay. So ginawa ko po siya, sabi niya dapat yung lagi mo makikita. So ginawa ko po siya ang wallpaper sa cellphone ko. Ang cellphone ko po noon is Vivo V5 po. Okay po. Vivo V5. Tapos ginawa ko po siyang picture background po ng cellphone ko. So with that, nung nagpalit na ako ng hindi ko na po siya matandaan, nagpalit po ako ng picture sa background ng cellphone ko, then nagpalit na po ako ng mga cellphone, then bigla ko pong nakita to ngayon. So tingnan nyo po, yung sinulat ko na 3 to 5 years from now, lahat po nangyari. Okay po? Pera lang po itong black car Suzuki Swift. Kasi po, medyo inano po ko ng upline ko niyan. Si Mars Crystal, wag kang magba-black kasi hindi pang negosyo ang black. So, syempre, yes, upline. Red. Red, maroon. Blackish red po yung ko, yung Toyota Vios ko. So, yun po kasi mga swerte sa negosyo. Red, white, blue, orange. So, yun po.
So, kaya bumili po ako ng Toyota Vios. So, and number 3, 1 million in 1 year nga lang po to eh. Grabe talaga. So, one of the top earner, pero naging top 4 earner po ako niyan. And then, nakarating din po ako ng Hong Kong Disneyland. And ang sobra-sobra yung pinanganak ng aking goal. No? So, dapat po talaga maging ano na po kayo, gawin nyo na po tong goals ninyo. Kung ano po yung goal ninyo for the month, yearly, and 3 to 5 years from now. Tingnan mo na yung sarili mo, 3 to 5 years from now, ano ka? Okay? So, yun po. So, kung mag-goal setting ka, kailangan yon. Kung ilang dealers ang papasok sa'yo, kailangan may timeline. Okay? And dapat specific. Dapat hindi lang kotse. Gusto ko ng kotse. Anong kulay? Red. Okay? Gusto ko ng Mustang. Color white. Okay? So, isulat mo on or before December 2020. Okay, dapat ganon, specific, para alam ni Lord kung hanggang saan yung goal mo. Okay? Tutulungan ka niya. Siyempre, ikaw rin, mag-generate. Okay? Magsisipag ka na magsisipag kasi ang goal mo hanggang December eh. Tama? Okay? So, ito po yung sample ng aking faith goals. Okay po, ito po yung aking faith goals. Nilagay ko po dyan, I declare 2 million. Kasama po yung mga members ko. Wag po tayo maging makasarili. Dinamay po natin yung mga members natin. Idamay mo sila sa pagyaman. Huwag mo silang iwanan sa ere. Okay po? So yan, pati yung mga members ko, dinideclare ko, sinisend ko sa kanila para dalawa po kami magpe-pray. Yan po yung natutunan ko kay Mars Cristal. Ipag-pray over mo pati mga leaders mo. Pero dahil sobrang dami na po, sorry po talaga, yung iba nag-PPM na lang po sa amin. Coach Lani, pa-declare naman po ganitong income. Pa-declare naman din po kami. Pa-pray over naman po kami. And yun ang pinakagusto po namin ni Mars Cristal. Excuse me po. And then number 7, always do the basic. Okay po? Kapag nakapag-train ka na ng leaders mo, huwag kang titigil. Si Coach Cristal po ba, nag-earn na siya ng millions. Ayoko po sabihin kung magkano talaga eh, pero na-compute ko po yan. Okay po? Si Coach Cristal, di ba? Nag-earn ng millions, even kami. Pero tumigil po ba kami? Di ba hindi? Kasi po, ang purpose na po namin, hindi na po para sa income namin. Actually, kahit hindi na po kami kumilos ni Mars Cristal, lalo na po si Mars Cristal, kahit di na po kumilos yan, kumikita na po yan eh. Pero still, grabe yung sipag niya. Tama? Kasi ang purpose po ng pagsisipag, hindi na po para sa amin. Baka sabihin nyo, grabe naman to, kumikita na ng malaki, ayaw pa tumigil, gusto yumaman ng yumaman. Hindi po. Alam niyo po ba kung bakit kami nagpapatuloy? Para ma-inspire po yung mga taong nasa baba namin. Okay po? Para ma-inspire, yung mga tatamad-tamad, makita nila, oh, yung upline ko, yung upline namin, sobrang yaman na, ang sipag pa rin. Akong nag-uumpisa, wala pa akong kinikita, tatamad-tamad ako. Tama po? Di ba? So, talagang, yung iba, nai-inspire. Magme-message sa amin, Coach Lani, grabe, na, babalik na po ulit ako sa TPC kasi nakita ko po yung sipag ninyo. Di ba po? Dapat, tayo sa sarili natin maging po tayo, lead by example, walk the talk. Tama? Hindi dapat yung nagpapahinga ko porke kumikita ka na, nagpapahinga ka. Tama? So dapat ipakita mo sa mga members mo, lead by example. Okay? So learning po ba tayo? Learning po ba tayo? So malapit na po tayo matapos. Number 8, give and share your blessings. Hindi ka po binibless ni Lord para sa sarili mo lang. Pinagkatiwalaan ka niya sa maliit na bagay, even sa malaking bagay, para i-share mo yan sa iba. Okay po? So, give and share your blessings. So, through donation, na-feature po yung success story namin ng aking upline sa 700 Club Asia, sa GMA 7. So, through donation po sa 700 Club Asia, na-feature po yung success story namin. So, sabi nga po nila, yun nga po,
you give, it's better to give than to receive. Tama? Nasa Bible po yan. No? So, marami na po kaming mga sinusupport na mga charities. Dati, 700 Club Asia lang. So, kung gusto nyo po mapanood yung aming video ng 700 Club Asia, nasa YouTube channel po namin yan. Pwede nyo pong mapanood ulit. So, makikita nyo po kung gaano po kami nag-start sa TPC. And, yun nga po, nabibigay kami sa Telepreneur Foundation. And also, tawag dito, yung sa mga nangangailangan. Do yung iba po talaga, gusto ko na lang din po mag-sorry sa mga nag-PPM na hindi na po din namin masin lahat. Kasi baka po sa sobrang dami po ninyo, kami naman, kumbaga sa sobrang dami po ninyo, hindi po namin talaga ma-accommodate. So, minsan, pinapasa na rin po namin sa Telepreneur Foundation, no? So, and gusto ko lang din pong mag-share. Mag-share lang po ako ng konting testimony, hindi po para igalang nyo ko or i-respect nyo ko, but then, hindi ko rin po sinasabing gawin ninyo yung ginagawa ko. Pero isa po to sa life testimony ko na gusto kong i-share sa inyo na isa sa pinaka the best na goal na na-achieve ko is ito, yung makapagbigay kami. You know what? Gusto ko pong i-share sa inyo. Way back 2017, okay po, nag-church po ako sa Victory Church sa STI. Okay po, then I saw yung video po na yung regarding sa tithings. So, iba't iba po tayo na religion dito, pero I respect everyone. So, I just wanted to share this opportunity po regarding sa tithings, kung gaano ka-faithful si Lord. Okay po? So, 2017, napunta ako ng Victory STI. So, nakita ko po yung tithings. So, nakita ko po kung paano binago ni Lord yung buhay namin through tithings. Noon, nag-o-obey po ako ng 10%. Noon po, noon. Nung maliit pa lang po yung kita ko, nag-o-obey po ako ng 10%. Hindi ko po sinabing mag 10% din po kayo, ha? Share ko lang po ito. So, noon po, hindi po ako nag 10% po ako nung maliit pa lang po yung kita ko. So, more than 10% pa po yun. And then, biniles ako ni Lord. Sobrang dami. Million. Sasakyan, bahay, no? So, mga savings, no? Investment. And then, nung last year, tinest ako ni Lord. Lumiit po yung income ko sa TPC. So, I just want to be honest po. Lumiit po talaga yung income ko sa TPC. And nag-worry ako. Sabi ko, Lord, kung ito yung kalooban mo, hindi ako natatakot maghirap. Pero nag-worry ako na baka bumalik kami sa dati naming buhay. So, yun. Ayoko umiyak. So, nung na-test kami last year, then hindi lang yung income, even yung relationship namin ni Mars Cristal as magkumare and magkaibigan. So, I just wanted to share sa inyo talaga. Tinas talaga ako ni Lord. So, nung time na yon, kasi hindi ako naging faithful kay Lord. Yun ang tingin ko talaga. Hindi ako naging faithful. Binigyan niya ako ng maraming pera, pero yung 10% naging 1%, naging 2%. So, yun. So, sabi ko, Lord, feeling ko, yun na nga na pag-uusapan namin nila Coach Annalyn tsaka ni Coach Jane Puyawan. Sabi ko, Lord, baka sa 10%, kaya din ako tinitest ng ganito. And also, yung may inaayos din si Lord sa akin. So, nung time na yon, sabi ko, Lord, ibabalik ko ulit yung 10%. Pero hindi ko hinihiling na i-bless mo ulit ako kung ano po yung kalooban mo. So, nag-start po ako ng 10% ulit. And then, biglang umano po yung income ko. Lumaki po yung income ko. So, that time, parang nauusod na naman. Instead of 10%, nagiging 5% na naman, 1% na naman. So, sabi ko, Lord, ano ba yung purpose mo kung bakit mo ko binibless ng ganito ka laki na income? So, one time, last week or last 2 weeks ago, si Coach Lucky, nakausap ko regarding sa, member ko po si Coach Lucky
So Christian din po sila, no? So nag-share po siya regarding sa 10%. And that time na magkausap po kami, to cut the story short, hindi po ako nakatulog. Sobrang laki po, lakas ng conviction po sa akin ng 10%. Hindi po ako nakatulog buong gabi. And then, after ilang araw, tumawag po sa akin si Pastor Red, yung pastor po namin sa Victory Santa Maria, and nanghihingi po siya ng support for the tithes po ng church kasi may project po sila. So hindi ko na po sasabihin dahil confidential po. So hindi naman po nanghihingi, parang sinabi lang po niya na merong project, ganyan. Hindi po siya nanghihingi, correction po. Hindi po siya nanghihingi. Tapos inopen ko po sa kanya yung regarding sa hindi po ko makatulog nung gabi na yon. So nung gabi, sabi po sa akin ni Pastor Red, nung gabi na hindi ka makatulog, yun yung kausap ko, yung gagawa ng project. So parang biglang sampal sa akin ni Lord na ibigay mo kung ano yung para sa akin. Kung sa gobyerno, nagbabayad ka ng 10%, bakit sa akin hindi mo maibalik? So, yun lang po. Talagang sabi ko, Pastor Ed, kindly pray for me na maibigay ko yung 10%. Kasi parang nangihinayang ako, 750,000 sa 7 million. Kasi pambayad ko na po to ng bahay. Kasi yung bahay po na nakuha ko, yung 6.5 million, nabayaran ko po siya 3.6 million first bayad ko po, and gusto ko na po siyang i-full para wala na po kong iintindihin. So sabi ko sa kanya, Pastor Red, please pray for me na unahin ko ang church bago ang ibang bagay kasi hindi na ako nagiging faithful. Sabi ko, so yun, pinag-pray ako ni Pastor Red, and then after niya ako ipag-pray, yun, decided na ako na ibigay yung 10%. And sabi nga po, pinakita sa akin ni Coach Lucky itong verse na to, bring the whole tithes to my storehouse, that there be in my house, test me in this. I-highlight ko lang po yung test me in this. Hindi po tayo obliged magbigay, pero ang tithings po talaga, iba po talagang balik. No? Says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that you will not have room enough for it. Hindi po ko nangihingi ng kapalit kay Lord na yung binigay ko sa kanya na 10%, papalitan niya ng triple. Hindi po. Ang kailangan ko po, kasi hindi naman po tayo binibless lang sa financial. Binibless din tayo ni Lord sa protection. So lalo ngayong pandemic, hindi natin alam yung mga nangyayari sa paligid. So, I pray talaga na maging faithful tayo kay Lord, na mag-tithes tayo sa church, unahin natin si Lord. So, yun, sobrang talagang sarap po sa pakiramdam. Naibigay ko yung pinaka-goal ko na 10%. It's 750,000. Binigay ko talaga sa church. Honestly, hindi ko dapat to i-share. Kasi baka yung iba sabihin, nagbabrag ako. Pero, isa po ko talaga to sa goal, achieve ko talaga. Hindi ko po kailangan ng pera or something, yung protection sa family and sa mga members ko. Yun lang talaga yung nihiling ko talaga ngayon. So, tama na nga yan. So yan, tithing is an act of faith that shows that I am committed to God and the work of the kingdom. Tithing releases joy, prosperity, and favor in my life. So, nung binitawan ko yung pera na yan, bago ko magbili-bili ng iba, binigay ko na kagad sa church. So, gusto ko kasi mauna muna si Lord bago yung iba. So, yun. So, thank God and praise God kasi ginaid niya ako na maging faithful sa Kanya. So ito yung pinakamasarap na goal na na-achieve ko sa buhay, yung makapag-obey na ako kay Lord. Alam ko mahirap. Minsan kasi tulad ng sabi ni Lucky, ang 10% na humiling naman tayo kay Lord, hindi pa rin naman nabawasan eh. Parehas lang din. So unahin talaga natin si Lord. So tulad nga po ng sabi dito, hindi ko sinabi na 10% ang ibigay ninyo. Pwede nyo rin siyang isulat sa goal ninyo. Tama? Pwede po yan. Goal ninyo na makapag 10% din sa church. May marami kayong matulungan na charities. Kasi hindi mauubusan na nagbibigay. Give and it will be given to you. Luke 6 verse 38. Nasa Bible po yan. Okay po, so
Lampi ni Yan. So number 9, surrender everything to God. Sabi nga ni Coach Crystal, lahat po ng bagay, even si Pastora May, si Pastor Red, lahat po ng meron tayo ngayon, dapat sinusurrender natin kay Lord. Pagising mo, baka nauuna ka pa mag-message sa apply mo or sa asawa mo, dapat kay Lord muna. Thank you, Lord. Diba? Mauna muna si Lord in everything you do, diba? Surrender everything. Even yung TPC. I-surrender mo si TPC. Kasi nung time na nag-join ako sa TPC, sinurrender ko lahat kay Lord. Even yung mga leaders. Lord, sinusurrender ko na sa iyo yung network ko. Ibigay mo sa akin. Kayo pong bahala. Thy will be done kung ibibigay mo po sa akin yung mga leaders. Yung mga makakaano po sa akin, makakatulong sa negosyo. From that po kasi, kapag po sinurrender niyo sa kanya, kapag meron kayong kino-close deal na tao at hindi po nag-join, hindi po mabigat sa dibdib. Kasi sasabihin mo, will ni Lord na hindi sa akin mapunta kasi hindi siya para sa network ko, hindi siya makakatulong sa network ko. Magiging pabigat siya sa network ko, kaya hindi binigay sa akin ni Lord. Mas magiging magaan. Yung mga bagay-bagay, yung mga kino-close deal mo, yung mga kukuha sa'yo na retailer, hindi ka sinipot, di ba? Magiging magaan sa sarili mo na tanggapin. Hindi mo sasabihin na, grabe, ano ba naman yan, nakakainis, block ko na nga sa FB. Mga ganun, nagkaroon ka pa ng kasalanan, di ba? Para maging magaan sa atin lahat, yung mga bagay na kapag inuna nating isurrender kay Lord. Okay? So parang sabihin mo na kagad na, Lord, ito yung will mo, tatanggapin ko. Okay po? So hindi po mahirap. No? So pray in everything you do. Lahat ng bagay, may problema ka man, masaya ka man, baka naman kapag may problema ka lang, saka ka lang pumupunta kay Lord. Kaya nagiging mabigat. Kaya pati yung mga tao sa paligid mo nadadamay. Tama? Minsan, pati yung network mo nadadamay, pati income mo nadadamay kasi ano ka na anxious ka na nagwo-worry ka na, hindi ka na nagtitiwala kay Lord. Lahat isurrender mo sa Kanya. Okay? So sabi nga po sa Philippians 4 verse 5, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your thanksgiving. Present your request to God. Lahat isurrender mo kay Lord. Paggising mo, Lord, ikaw po dapat ang mayangat, hindi po kami. Kasi dapat maging humble po tayo. And we repent on our sins. Na lahat po tayo makasalanan. So accept lang po natin si Lord as our Lord and Savior, Jesus Christ. So I hope learning po kayo, no? So last na po ito, number 10. Okay po, seek God first and He will not make you be His last. Unahin natin si Lord. Sabi nga po sa Matthew 6 verse 33, seek first His kingdom and His righteousness, and all these things, all these things, things. Ano po ba yung mga things na yan? Sasakyan, bahay, tama, mga gadgets, it will be given to you as well. Unahin mo lang si Lord. Tama? Ngayon pansinin niyo po pagka si Mars Crystal, the more na lapit siya ng lapit kay Lord, sunod naman na sunod yung mga things. Tama? Ganun po dapat tayo. Seek ka lang ng seek kay Lord. Hindi dapat pag may problema ka lang, saka ka magsisik kay Lord. Kapag binigay na yung gusto mo, ay ano po, busy po kami, malayo po, may sakit yung ganito. Dapat po mag-obey tayo kahit mahirap. Okay po? So, yun po, di ba? Quality time for family and God. Unahin mo si Lord. Sumunod yung pamilya mo, ihuli mo si TPC. Kasi si Lord, kapag masyado kang nafo-focus sa TPC, tulad ng ginawa ko, nafo-focus ako sa TPC kasi habol ako ng habol. Gusto ko kung ano yung nai-income ni Mars Crystal, ganun din sa akin. Kasi gusto ko na-appreciate ako ni Mars Crystal, na magaling ako. Okay? Pero hindi po pala ganun, kaya sinira ni Lord. Pabababain ko muna yung income mo. Okay? Unahin mo muna ako. Tama? So inuna ko si Lord. Grabe. Sumusunod na lang na sumusunod, pataas ng pataas. Tama? Bago ka humiling kay Lord, sundin mo muna siya. Okay? Bago ka
humingi ka muna ng humble down muna tayo. Mahirap mag-obey pero yun ang dapat. Okay po? Hindi po ako malinis na tao. Apart from Him, we are nothing. Lahat ng meron tayo, galing kay Lord. Okay po? Galing sa Kanya lahat ng meron sa atin. Kaya dapat magkaroon tayo ng devotion. Magbasa tayo ng Bible. Yung Bible po sa bahay ninyo, wag nyo pong paamagin yan. Basahin nyo po yan. Kasi dyan po mangungusap si Lord sa inyo. Kaya nga po ko bumili ng 100 Bibles. Kasi gusto ko marami makakilala. Hindi lang ako maka-experience ng joy na yung kilala mo si Lord. Napakasarap po sa pakiramdam. Yung unahin natin si Lord. Tama na nga po yan. So unahin natin si Lord. Bago ang iba, pamilya muna. Bago si TPC. And all these things shall be added unto you. So end of training. To God be all the glory. Maraming salamat po.